po yung nasa inyong harapan ngayong umaga. Ano po? At ang dadalhin ko po ay hindi ko po mga salita, kundi ang salita po ng ating Panginoon. Kaya hindi po tayo dapat na magsawa sa pakikinig. Ano po? At sa gabing ito, hinihiling ko po na ihanda po ng bawat isa sa atin ang ating mga pandinig, gayon din po ang ating pong mga sisidlan. Amen po mga kapatid. So, ang sisidlan na yun ay ang ating pong mga puso. Amen? Praise the Lord. Magsabi nga po ng Amen, ang handa na pong tanggapin ang bibiyaya at pagpapala ng salita ng ating Panginoon. Amen. Okay, Amen. Praise the Lord po. Last week, natatandaan niyo pa po ba kung ano yung ating, yung mensahe ng Panginoon na ibinahagi po sa atin? Sige nga po. Huwag manghusga. Wag manghusga. Amen. Yung title po, tandaan niyo pa po. Sige, bigyan ko kayo ng clue. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak upang ibigin natin siya. Amen? Ulit nga po natin, ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak upang ibigin o mahalin natin siya. Amen po ba mga kapatid? Iniibig natin ang Diyos, hindi dahil loving tayo, kundi na-encourage tayo ng pag-ibig ng Diyos sa atin, na una niyang ipinaranas at ipinadama sa bawat isa sa atin. Amen po ba mga kapatid? Sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak din upang ibigin natin ang ating kapwa. Amen po mga kapatid? Amen. Kung tunay ang pag-ibig natin sa ating Panginoon, sabi nga po, kusa po natin mamahalin ang ating kapwa kahit hindi sila kaibig. Amen. Sino nga ba ang tunay na kaibig-ibig? Sa bawat isa sa atin, wala naman talaga. Kung ang standard talaga ng Diyos ang ating susundan, wala po talaga sa bawat isa sa atin. Amen po mga kapatid. Naging karapat-dapat lamang tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Purihin po ang Panginoon. Sabi nga, every day is Lord's Day. Kaya, Happy Lord's Day po mga kapatid. Bagay nga po muna natin ang bawat isa. Happy Lord's Day. Amen. At naniniwala ko na damang-daman nyo talaga na ang araw na ito ay araw ng ating Panginoon. Amen po ba? Nakikita po ba sa mukha ng bawat isa? Sige nga po, pakisulyapan nyo nga po ang mga mukha. Kung tunay na Happy Lord's Day po. Amen. Purihin po ang Lord. Yan. At sa gabing ito mga kapatid, yan. Sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak sa atin. Kaya tayo narito. Amen mga kapatid. Kaya tayo umaawit sa Kanya, sumasamba sa Kanya, nagpapatotoo, nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang nagpuudyok sa atin upang pasalamatan siya, upang sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Amen po ba doon? Amen. At sa gabing ito, ang ating pong pagbubulay-bulayan ay patungkol sa dalawang mukha ng mga sumusunod kay Jesus. Po, dalawang mukha ng mga sumusunod kay Jesus. Two faces of those who follow Jesus. Ang ating pong teksto ay magmumula po sa Mateo chapter 9, verses 35 at 36. O, tumayin po natin ang salita ng Panginoon, Mateo 9:35 to 36. Ako po ay inyong samahan sa pagbabasa at nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Datapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Sa Diyos po ang kapurihan sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo manalangin.
ang Diyos Ama na mapangyarihan sa lahat. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Pagpalain niyo rin po ang aming mga puso na tatanggap ng inyong mga salita. Gayun po, Panginoon, ang mga taong nakikinig at nanonood, Panginoon. Maging pagpapala po sa kanila ang mga salita mo. At naniniwala ko, Lord God, na ito po ay tunay na magkakaroon ng pisa sa sino mang mananampalataya sapagkat ang iyong salita ay buhay at mabubuhay magpapakita. Salamat po sa iyo po ang kapulat kalwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Ayan. So, ang ating pong title is, ano ang dalawang mukha ng mga sumusunod kay Jesus? May mukha pala. Ang pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Kung titingnan natin ang mukha ng bawat isa, mababanaag ba natin kung anong uri ng mukha ang pagsunod na ginagawa ng bawat isa sa atin? Mababanaag pa natin sa ating mga mukha o sa mukha ng ating mga kasama sa oras na ito ang uri ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Sa ating mensahe ngayong gabi, nais kong ipakita ang dalawang mukha ng mga taong sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Sabi po na sa verse 36 ng Mateo, datapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pasko. So ipinakita po rito sa teksto ang kalikasan ng ating Panginoong Hesus bilang mahabagin, lalo tigit sa mga pangangailangan ng bawat tao. Amen? Sa mga tao na nakakaranas ng pagtulong ng Diyos, ano po, pagtugon sa ating mga pangangailangan, para sa kanila, ang Diyos ay mahabagin, maawain, matulungin. Ano po, damang-daman nila pagiging mahabagin, matulungin ng ating Diyos sa oras na natutugunan ng ating Panginoon ang kanilang pangangailangan. Amen po mga kapatid. Ngunit, mayroon din itong koneksyon sa kanilang uri ng paniniwala kung bakit sila sumusunod kay Jesus. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi na po ito nakapokus sa pagiging mahabagin ng ating Panginoon. Given na po, kalikasan po yun ng ating Panginoon, mahabagin siya, maawain siya sa bawat isa sa atin. Amen? Sabi nga po, ang kahabagan ng Diyos ay nararanasan ng lahat ng tao. Kung paano ang sikat ng araw ay, sabi nga, ay pinasisikat niya. Ano po, kapwa sa mabuti at sa masama. Ang pagpatak ng ulan ay kapwa nararanasan ng mabuti at masama. Amen po mga kapatid. Ganun kabuti, ganun ka mahabagin ang Diyos sa mga tao. Ngunit sabi nga, anong connection nito sa uri ng mukha na dalawang mukha na tagasunod sa ating Panginoong Jesus? Ano po? Paano na makikita ng Diyos ang tunay na mukha ng sumusunod sa Kanya? By the motives of your heart. Amen mga kapatid. Nalalaman ng Panginoon ang motibo ng puso ng bawat isa po sa atin. Amen? Sa ating pagsunod sa ating Panginoon, batid na batid po niya kung ano ang motibo ng ating pagsunod, ng ating pagtawag sa Kanya. Amen po ba? Shout Amen! Amen! Sa ating teksto makikita natin na si Jesus ay pumapasok sa bawat bayan at ngayon. Ipinapangaral ang Ebanghelyo ng Diyos at dahil tanyag na si Jesus, marami ang taong nagnanais na makita at sundan siya upang ang iba'y makatanggap ng mga kagalingan at gamot sa kanilang mga pangangailangan. Sabi po, tanyag ng Panginoong Jesus kung bakit siya sinusundan. Bakit ba siya naging tanyag? Di po ba? Ang Panginoong Jesus ay gumagawa ng mga himala. Amen mga kapatid? Sabi nga po, dito sa
kung atin pong makikita, ano ba yung mga himalang ginawa ng ating Panginoon na batid ng maraming tao. Isa na po dito yung pagpapakain sa 5,000. Amen po mga kapatid. Batid po ng lahat yan. Marami ang sumusunod sa Panginoon dahil sa mga himala na kanyang ginagawa. Merong binuhay, patay na binuhay, di po ba? Sabi nga, water turns into wine. Di po ba mga kapatid? Karamdaman na pinagaling ng ating Panginoon. Di po ba? Yung babae na dinudugo ng 12 taon. Di po ba? Marami na. Maraming himala ng ginawa ang ating Panginoon na tumutugon sa pangangailangan ng di po ba? Kaya naging tanyag ang ating Panginoon. Ngunit, hindi po ginagawa ng Panginoon ng mga himalang iyon upang maging tanyag siya. Dahil siya na mismo ang nagsabi, hindi siya naparito, di po ba? Para paglingkuran, kundi upang baka kasi magkaroon tayo ng ibang konsepto na baka kaya gumagawa si Jesus Christ na maraming himala ay para maging tanyag. Hindi po siya pinaparito para maging popular. Ano po, maging sikat, maging famous. Narito siya upang iligtas ang mga nasa kapatakan. Amen po mga kapatid. So ano nga ba ang dalawang mukha ng mga taong sumusunod kay Jesus? Ang unang mukha ng mga taong sumusunod kay Jesus, okay, bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago. Amen po mga kapatid. Okay, ang unang mukha ng mga taong sumusunod kay Jesus, si Jesus ay penge noon. Penge noon. Ayan. Sila yung mga karamihan ng mga tao na si Jesus ang sagot, tugon o gamot sa kanilang buhay. Which is, totoo naman. Si Jesus Christ naman po, He is the answer. Amen po. Siya ang kasagutan. Siya ang katutunan. Amen po. Pero, mamaya malalaman natin kung ano yung kaibahan talaga. Na siya yung talagang, sabi nga, we have great Jesus for our great needs. Amen po mga kapatid. Meron tayong dakilang Panginoon para sa ating mga dakilang pangangailangan. Amen. Pero ano ba yung dakilang pangangailangan na dapat na matugunan talaga ng ating Panginoon? Sabi po doon sa Matthew 36, di po ba? 9:36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Sabi nga po natin kanina, ang Panginoon ay compassionate. Di po ba mga kapatid? Ang Diyos natin ay tunay na compassion. Mahabagin. Amen? Kalikasan niya yun eh. At hindi natin yun mababago. Amen po mga kapatid. At kanino niya ipinapakita ang yung compassion niyang yun? Sabi niya sa lahat. Di po ba? Ipinapadama niya yun sa lahat. Sabi nga, bakit ba ipinapadama ng Diyos yung kanyang compassion? Sabi ko sa verse, because they fainted. Sila yung mga taong dito. Hindi alam saan patungo ang buhay. Mga nanghihina, mga takot, maraming kabalisahan, walang pag-asa, at mga nakakaranas ng trauma sa buhay. Meron po ba sa atin, sa kalagitnaan, na nakakaranas ng ganito? Nito, nanghihina, walang pag-asa. Sabi nga po, yung isa, and were scattered abroad. Sila yung mga taong disorder ang mga buhay. Walang katiyakan at direksyon ang mga buhay. Kailangan nila ng gamot. Kailangan nila ng solusyon. At balita nila na si Jesus ang sagot sa kailangan nila. Sabi nga, ito ang unang mukha ng mga sumusunod kay Jesus. Marami sa ngayon ay sumusunod at nais sumunod, subalit ang kanilang buhay ay mahina, magulo, at walang katiyakan o direksyon ang buhay.
Kaya sila sumusunod dahil ang kanilang pananampalataya ay si Jesus ang sagot o gamot sa kanilang pangangailangan. Totoo at tama na si Jesus ang tugon at gamot. Subalit alam mo ba na ang kalimitan ng may ganitong pananampalataya ay nawawala at hindi nagtatagal? Ano bang ibig sabihin nun? Nais ko pong ipaliwanag ito sa inyo mga kapatid. Hindi po hangad ng sermon ito na maliitin ang ating paniniwala bagkus itaas ang kahulugan ng pagsunod kay Jesus. Sabi nga, marami sa ilan sa atin ang sumusunod at hinahanap si Jesus dahil dala ng pangangailangan. Dahil mahuli si Jesus, ibinibigay niya ito. Pero matapos makuha ng ilan ang pangangailangan, agad itong nawawala at umaalis. Marami akong naririnig na prayer. Panginoon, pagalingin mo lang ako sa aking karamdaman. Paglilingkuran kita. Napagaling sa karamdaman. Nakalimutan ang pangako sa Diyos na paglilingkuran niya. Panginoon, bigyan mo lang ako ng trabaho. Paglilingkuran kita. Nagkatrabaho, Lord, sorry, hindi ako makasamba. Busy ako sa trabaho. Eh, ano daw ang ibig sabihin ng busy? Busy means being under Satan's yoke. Minsan, ginagamit ng kaaway ang kaabalahan para makalayo tayo sa mga hindi ko ba? So, Jesus is the answer. Totoo naman, tumutugon siya. Maraming prayer na natin ang tinugon ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Ngunit, sabi nga, nakakama tayo sa ating Panginoon. Sabi po sa John 6:14, nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, siguradong ito na nga ang propetang hinihintay natin darating dito sa mundo. Alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sapitang gawing hari. Kaya umalis siya roon at muling umakyat ng mag-isa sa bundok. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. So dito po sa verse 14 and 15 ng John chapter 6, ito yung mga tao nakaranas at nakakita at nakaranas ng himala na ginawa ng ating Panginoon. Ano biglang sinabi nila? Sigurado, ito na ang propetang hinihintay natin na darating. Bigla silang naging bilib na kay Jesus Christ. Bakit? Dahil sa mga himalang kanilang naranasan na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen. But God sees the motive of our hearts. God sees the motive of their hearts. Kaya sinagot sila ni Jesus. Sinabi, katotohanan. Katotohanan, 2 beses pang sinabi yung katotohanan. Ibig sabihin, ganun talaga dapat na maunawaan at bigyang pansin ng mga tao ang katotohanan iyon. Na hindi dahil sa inyong nakakitang mga tanda, kundi sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Nalalaman ng Panginoon, ano po, ang tunay na mukha ng kanilang pagsunod sa Kanya. Ako, hindi ko po ginajudge yung mga ibang tao. Every time na may kainan, may handaan, punong-puno po talaga ang church. Pag nawala na ang mga kainan, yung mga bigayan ng regalo, ng mga ayuda, nawawala na rin.
Pero sinasabi nila, mahal ko ang Panginoon. Hindi ko naman siya nalilimutan sa aking puso at buhay. Hindi ko sila ginag-judge. Ang Lord pa rin po ang makakapagsabi ng tunay na motibo ng kanilang puso. Baka magkamali ako o pa yung magkasala. Amen po? Pero napapaisip lang tayo. Bakit nga ba? Sa tuwing mga ganung okasyon lang natin sila nakakita. Di po ba? Pero ang pagkain naman, ang mga regalo ay para sa lahat. Di po ba? At hindi tayo naghihintay ng anumang kapalit. Sa mga ganitong uri o mukha ng pagsunod kay Jesus, ano nga ba ang bunga? Ano yung bunga ng ganitong uri ng pagsunod? Ito po, alam niyo po ba yung 1:6? John 6:66? Nabasa niyo na po ba yung John 6:66? John 6:66? Ang sabi po doon, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sino ba yung alagad na tinutukoy dito? Hindi po yung 12 alagad. Yung 72 alagad na tinawag din po, di po ba? Ngunit itong mga ito, sumunod. Nakita yung tunay na motibo ng pagsunod. Nakita yung tunay na mukha ng pagsunod sa Panginoon. After himala lang pala. Parang sinasabi nila, it is well with my soul as long as there are blessings. Di po ba? It is well with my soul as long as I am healthy. It is well with my soul as long as mayroon akong trabaho. It is well with my soul as long as ako ay walang karamdaman. Wala akong suliranin. Maraming tao nasa, I love you, Lord, praise the Lord. Kasi may blessing. Kasi may katubunan sa panalangin. Pero pag may mga problema na, gaano ba kalakas yung pagsigaw natin ng praise the Lord, ng I love you, Lord. Minsan, napapalitan pa ng yung I love you, Lord natin na ayoko sabihin. Ano po? Na, meron kasi ito sa estudyante ko. Sinabi niya, totoo ba may Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nabasa ko naman sa Facebook noon. Bigla ako siyang tingin. Nung isang araw lang nakita kita, sabi mo, ang buti-buti ng Diyos. Tapos kaya sasabihin mo, totoo ba ang Diyos? Bakit? Ano bang naranasan mo para questionin mo ang pagka-Diyos niya? Meron ka bang kahilingan na hindi niya na ibibigay? Kaya tinatanong mo sa kanya, tinatanong mo o kino-question mo ang pagka-Diyos niya? Ang pagka-Diyos ba ng Diyos sa buhay natin is after kung ano yung mga natatanggap natin sa Kanya. Hanggat may blessing, there is Lord. God is good all the time. All the time, God is good. Paulit-ulit. Pero pag nakita na yung mga problema, hindi na masabi God is good. Nakakalungkot mga kapatid. Sabi nga po natin dito kanina, hindi natin minamaliit ang paniniwala natin sa pagsunod, kundi itataas natin ang pagpaunawa natin sa tunay na mukha ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Pagtalikod ang bunga ng maling motibo ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Ito, nasabi ito sa akin. Kapag ang emosyon ang naggigiya sa atin para sumunod, hindi yan magtatagal. Kahit sa relationship.
Parang pagka panay magaganda lang ang nararanasan, napaka-high ng emotion natin. You are in love, ay, in love. Feel na feel mo na in love ka. Feel na feel mo ang mga bagay na nangyayari sa iyo. Pero kapag may mga pangit na nangyayari, yung love nagiging hate na. Di po ba mga kapatid? Pero sabi nga, kung yung commitment natin sa Panginoon ang nagigiya sa atin upang sundin natin siya, mahalin natin siya. Di po ba mga kapatid? Hindi basta-basta masushaken yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen po mga kapatid. Amen po ba doon? Amen. Purihin po ang Diyos. So sabi nga po, pagtalikod ang bunga ng maling motibo ng pagsunod kay Jesus. Meron na po ba rin pong tumalikod sa Panginoon? Meron na po ba kayong nakikitang kasama niyo dati dito? Tas wala na. Ipag-pray po natin sila. Sino ba yung dati mong katabi dyan? Yung paglingon mo, sino yung natatandaan mong mukha? Ipag-pray natin. Ipag-pray po natin. Hindi ko po sinabi na, pag-pray po natin. Amen po mga kapatid, na makita nila ang tunay, maunawaan nila ang tunay na mukha ng pagsunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. May naaalala na po ba kayo na ipag-pray? Ay, may nabulong si ano. Praise the Lord. Praise the Lord. May magpe-pray na sa kanya at naniniwala ako. Amen po. Itatama ng Diyos ang motibo ng kanyang puso. Praise God. So, mayroong ilan na kaya naisimunod dahil Jesus is the answer, provider, and healer. Totoo naman yan. Pero hindi ito ang major reason ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Ano po ba yung ibig sabihin? Sabi nga, tulad po ng pag may sugat, kailangan ang gamot. Subalit kapag wala na ang sugat, hindi na kailangan ang gamot. Ano po? Ganito po ang tingin ng ilan sa ating Panginoong Hesus. Isa siyang gamot at sagot sa pangangailangan. Bagamat totoo at tama lang na si Jesus ay gamot at sagot, may nais siya na masigit na pagkakilala sa Kanya. At ito ang pangalawang mukha ng sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Kung sa ating henerasyon dumating si Jesus, ganito rin kaya kalimitan ang magiging reaksyon at dami ng mga tao na susunod sa ating Panginoong Hesus. Lahat ng mga may pangangailangan ay magsusunuran upang makatanggap ng kagalingan at sagot sa kanilang mga pangangailangan o kahilingan. Naalala ko lang, pag mayroong mga, ano ba tawag doon? Crusade. Alam niyo po yung mga crusade? Mga evangelical crusade. Marami naman po nakakilala sa Panginoon. Iba't ibang kaparaanan naman po ang pagkilos sa Panginoon para makilala natin siya. Amen po mga kapatid. Pero maraming tao na napupuntahan yung crusade. Kapag sabi, oh, mayroong ano doon, may darating na evangelist, may darating na missionary na magpe-pray para sa mga may karamdaman. Mapupuno yan. Ano po? Lahat ng mga, kahit hirap na, na maglakad, mararating yung plaza o kung anumang lugar na pagdarausan ng crusade. Bakit? Kasi alam nila matindi yung pangangailangan nila sa Panginoon. Pero bakit inantay pa nila yung crusade? Pwede naman silang lumapit sa Panginoon every day, di po ba? O kaya sa malapit na church. Pero bakit kailangan magkaroon pa ng malaking krusada? Para lang nila talaga bang si Jesus Christ ang pinunta nila doon? Meron doong missionary, yung missionary ang dinayo nila. Dahil sabi nagpapagaling. So parang naandun sila, they are hopeless and helpless. Di po ba?
Eh talaga naman tayo, kaya tayo lumalapit sa Panginoon because we are hopeless and helpless. Di po ba mga kapatid? Yun naman po talaga eh. Pero minsan mali lang yung paglapit natin. Mamali yung nilalapitan natin. Hindi na para sa Jesus yung nilalapitan natin. Tao na lang. Kaya pagdating na nakalang talaga high emotion. Ako magagal na ako. May pag-an talaga yun. Pero bakit? Hanggang doon lang. Pero pagdating sa pag-uwi sa bahay, naano pa rin ang karamdaman. Dahil emotion lang ang tumataas sa kanila, hindi yung pananalig sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga po, may tulad din natin sa mga politiko na galala. Halimbawa, dalawa yung magkalaban. Ito yung bata mo, si Kanan. Di po ba? Si Kanan ang iyong, ang iyong napipisil. Pero si Kaliwa, galante. Maraming ayudang mahilig magbigay ng mga ayuda. Ano po? So dahil itong si Kaliwa ang nakapagbibigay at nakatutugon sa pangangailangan mo, lilipat ka na sa kanya. Ano po? Hindi dahil bilib ka sa kanya, naniniwala ka sa kanya, na kaya niya mapatakbo ng maayos, mapamahalaan, mapaminunuan ang ating bayan. Kundi alam niya na ito ay makapagbibigay ng katugunan sa kanyang pangangailangan. Pag nilapitan ko ito, sigurado may katugunan sa akin. So, mali po yung motibo, di po ba? Tinutulad din natin isa ng ating Panginoon sa isang genie. Di po ba? Your wish. Parang your wish is my command. Na ganyan. Di po ba? Hindi ganun ang ating Panginoon. Hindi isang genie si Lord. So ito, at ito po ang nais natin bigyan linaw sa pangalawang mukha ng sumusunod sa ating Panginoon. Sa unang mukha, si Jesus ay penge noon. Sa ikalawang mukha, si Jesus ay Panginoon. Amen? Si Jesus ay Panginoon. Sila ay di ilan na sumusunod dahil na kay Jesus ang kanilang buhay. Na po, ito yung mga iilan na sumusunod sa ating Panginoon dahil si Jesus ang kanilang buhay. Si Jesus ang kanilang Panginoon. Ano po ang pagkakaiba ng si Jesus ang iyong Panginoon at si Jesus ang iyong tagapagligtas? Taas nga po ang lahat ng tao na nais pumunta sa langit. Sige nga po. Taas po ang kamay ng nais maglingkod kay Lord ng walang pag-aalinlangan. Amen. Maraming tao, tanungin mo, kahit sa school, pag nagtatanong ako, sino ang nais pumunta sa langit? Taasa na kami. Eh, sino naman yung nagsisimba araw at tuwing linggo? Sino yung laging nagpe-pray? Sino ang nagbabasa ng salita ng Panginoon? Maraming tao ganyan. Gustong pumunta sa langit. Gustong maligtas. Ginagawang tagapagligtas si Jesus. Pero ayaw paglingkuran ang ating Panginoon. Ayaw nila, hindi nila nais sumunod sa ating Panginoon. So yun po yung pagkakaiba na si Jesus ang ating Panginoon at si Jesus din ang ating tagapagligtas. Pero tunay na tagapagligtas at magliligtas ang ating Panginoon. Pero hindi po lamang dapat ganon ang pagtingin natin sa ating Panginoon. So tunay na mayroong malaking pagkakaiba na si Jesus ang buhay mo kaysa si Jesus ang gamot mo o katugunan mo. Dahil kapag si Jesus ang buhay mo, may gamot man o wala, may provision man o wala, dahil siya ang buhay mo, hindi ka mabubuhay kung wala siya. Kaya mo pa rin sabihin na, it is well with my soul. Sabihin niyo nga po yung mga kapatid, it is well
with my soul. Amidst conflict, amidst misunderstanding, amidst sa mga sickness na nararanasan ko ng bawat isa sa atin. It is well with my soul. Dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. He is our Emmanuel. Amen? God with us. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Ano po ang sabi ni Pedro? Nung tinanong siya ng ating Panginoong Jesus. Kasi di ba, ano nga sinabi doon sa, nangyari doon sa John 6:66? At ang mga alagad ay nagsitalikod. Dahil doon, ang mga alagad ay nagsitalikod sa ating Panginoong Jesus. Pero nang tinanong, tatalikuran niyo rin ba ako? Tinanong niya dalawang alagad niya. Ngunit anong sinabi ni Pedro? Sa Juan 6:67. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig pa ganinyong magsialis din naman. Sumagot si Pedro, Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal na Diyos. Mga kapatid, ito ang pananampalataya o uri ng mukha na hinahanap ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga po sa Acts 17:28, For in Him we live and move and have our being. Sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay at nangagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Hindi ka sumunod dahil sa mga ibibigay ni Jesus. Bagamat ito ay kailangan ng tao, subalit mas may higit pa rin parito ang dapat nating pagsunod. Amen po mga kapatid. Sabi po sa Habakuk 3:17, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat. At ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may, magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Purihin po ang Diyos. Kaya ba natin magpuri sa Diyos kahit sa oras ng kawalan, sa oras ng kagipitan? Ano nga ba ang kanta sa kanta? Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Ang tunay na nakagalakan ay nasa ating Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Amen. Amen po mga kapatid. Alam niyo po, wala pa namang nakaranas sa atin ng kasingipit ng naranasan sa ng buhay ni Job. Amen mga kapatid. Sa mga panahon na naranasan ni Job ang matinding pagsubok na inalaw ng Diyos. Di po ba? Ano sinabi ng kanyang asawa? Sumpain mo na ang Diyos mo! Di po ba? At pagkatapos mamatay ka na. Hindi nang sinabi, di po ba? Makarinig ka ng ganong salita. Sa oras na ikaw ay lubog na lubog, hirap na hirap ka sa nararanasan mo, makarinig ka pa na sabihin sa iyo na sumpain mo na ang Diyos mo, pagkatapos mamatay ka na. Grabe, di po ba? Siguro ikaw yung madi-discourage ka na. From the very mouth of your word na maririnig mo. Di po ba? Pero ano po ba yung napakagandang sinabi ni Job, di po ba? Sabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin
ang pangalan ng Panginoon sa kabila ng lahat ng nangyari. Hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi ang Diyos. Sinabi rin po niya sa Job chapter 2 verse 10. Sumagot si Job, nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama? Sa kabila ng lahat ng nangyayari kay Job, ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Mayroon bang taong matuwid o malinis sa paningin ng Diyos na kanyang paninlikha? Kung mismong sa mga anghel na lingkod niya ay hindi siya lubusang nagtitiwala at nakakita siya ng kamanhian nila, di lalo na sa taong nilikha lamang mula sa lupa na madaling pisain katulad ng gamo-gamo. Ang tao ay maaaring buhay pa sa umaga, pero kinagabi ay patay na at hindi na makikita pa magpakailanman. Napakaganda po ng mga panalitang ito. Kung ikaw na nakakaranas ng matinding pagsubok, ikaw ba'y magbibigay ng ganong encouragement? Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin mo? Pag may mga pangit na nangyayari sa buhay mo, tatalikuran mo na ito, isusumpa mo na ito sa buhay mo. Hindi ganong klase ng mukha ng tagasunod ang nais ng Panginoon sa kanyang buhay. Alam niyo po ba, may mga pagkakataon din po sa buhay mo na parang nag-question na siya. For me, mga kapatid, kung nagtatanong ka sa Diyos, for you to find an answer, hindi po masama na magtanong. Amen po? Kung naghahangat ka o naghanap ka ng kasagutan, ng kaunawaan sa katanungan iyon, hindi masamang tanungin ang Diyos. Pero kung question mo ang pagka-Diyos niya, mahiya ka. Dahil baka sabihin ng Panginoon sa iyo, kung mababasa mo ang sinabi ng Panginoon kay Job, mula Job chapter 38 hanggang verse 42 yata yun. Sabi nga, sinugot ng Panginoon sa mula sa ipo-ipo, sinabi niya, sino ka na nag-aalinlangan sa aking karunungan? Ang mga sinasabi mo'y nagpapatunay lang na wala kang nalalaman. Humanda ka, sagutin mo ang aking mga tanong. Nasaan ka nung nilikha ko ang pundasyon ng daigdig? Kung talagang may alam ka, sabihin mo sa akin, alam mo ba kung sino ang nagpasya ng magiging hawak ng pundasyon ng sukat nito? Sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo? At sino ang naglagay ng pundasyon na ito habang sama-samang kumaawit ng mga bituin sa umaga at nagsisigawan sa tuwa ang lahat ng mga. Kaya ba natin sagutin diyan? Ibig sabihin ng kapatid, we cannot fathom yung lawak ng kaisipan ng Diyos. Kung bakit minsan ang dami nating tanong, kasi limited lang yung ating isipan, mga kapatid. Kumpara sa ating unlimited na Diyos. Amen po, mga kapatid. Hindi magkakasya sa ating limitadong isipan ang walang hanggang Diyos. Amen po. Ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, ang walang hanggang kakayahan ng Diyos. Kaya marami tayong doubt, marami tayong tanong, kasi limitado lang yung utak natin eh. Di po ba? Sabi nga, ang kaisipan natin ay hindi ang kaisipan ng Diyos. Ang kapatid. Ang knowledge natin ay hindi ang knowledge ng Diyos. Bagamat binigyan niya tayo ng kaisipan, ng kaunawaan, ng kaalaman na nagmumula sa Kanya. Pero hindi natin kayang pantayan at sukatin ang lawak ng Kanyang kaisipan at kapangyarihan. Kaya nga, mga kapatid, kung nagtatanong tayo, ngunit naghahanap ng kasagutan, hindi po masamang magtanong. Amen po. Tutugunin tayo ng Panginoon sa iba't ibang kaparaan.
Amen po ba, mga kapatid doon? Amen. So, pagpatuloy po natin. Sa pangalawang mukha, sabi nga, lalaki ang pagkakaiba na si Jesus ang buhay mo kaysa si Jesus ang gamot sa buhay mo. Amen po, mga kapatid. For in Him we live and move and have our being. Amen, mga kapatid. Hindi tayo sinusunod dahil bibigay ng Diyos ang lahat sa atin. Sumusunod tayo kasi naibigay na niya ang lahat sa atin. Bago pa man likain ang sanlibutan. Amen? Before the foundation of the world, diba? Naibigay na, naihanda na ng Lord ang lahat. Maging ang magiging tagapagligtas natin. Hindi tayo sumusunod kasi naibigay na ng Diyos. He is already provided, diba? Lahat ng ating pangangailangan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, nais ng Diyos na ipakita natin sa Kanya na siya ang buhay natin. Na si Jesus ang buhay mo. Amen? Kung si Jesus ang buhay mo, magpapatuloy ka na susunod sa Kanya. Shout amen! Amen. Ulit po, Panginoon. Kung si Jesus ang buhay mo, magpapatuloy ka na susunod sa Kanya. Mga kapatid, kabilang ba tayo sa ganitong mukha ng sumusunod sa ating Panginoon? Parang mahina po. Mahina yan. Narinig niyo ba yung katabi niya? Pag kasi may politiko, pag ako binoto nyo, eto, sigawan yan. Pero pag sa gitnang amen, amen. Kaya mo yung blessings niyo eh. Amen. Shout amen! 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 Purihin na Lord. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng amen? I believe. May mas matindi pa doon na kaulugan ng amen. Amen means Jesus. Kaya nga, in Jesus' name, amen. Amen. Jesus is that. Amen po, mga kapatid. Kaya pag sinasabi, amen, po, we shout the name of Jesus. Amen. Amen. Sa pangwakas, sabi ng teksto natin, at nang makita niya ang karamihan, si Jesus ay nahabag. Sa aking palagay, maaaring nahabag si Jesus, hindi dahil sa pangangailangan nila, kundi sa mga klase ng tao na sumusunod sa Kanya. Nararanasan natin ang kahabagan ng Diyos sa ating buhay dahil nakikilala ng Diyos. Di po ba? Ang mga tupa niya. Amen, mga kapatid? Tupa po ba tayo ng Diyos? Amen. Ito ang pagkakataon, mga kapatid, upang matiyak mo kung bakit mo ba hinahanap at sinusundan si Jesus. Dahil ba siya ang tugon at gamot sa lahat ng iyong pangangailangan sa buhay mo, o hinahanap at sinusundan mo siya dahil nasa Kanya ang iyong buhay. Shout amen. 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 To God be all the glory. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin po ang Diyos, nalalaman po ng Panginoon ang uri ng mukha ng ating pong pagsunod sa Kanya. To God be all the glory. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Purihin po ang Panginoon. At sa umaga, as gabi pong ito, patuloy po natin aalalahanin. At hindi tayo magsasawang alalahanin ang natapos na gawa ng ating Panginoong Jesus kung bakit tayo ay saling pagsakasama, pagsamba sa Kanya.
Dahil po, Panginoon, alam po natin na ang Diyos po ang nagpadalisay ng ating mga puso. At sa gabing ito, sinasabi po sa salita ng Panginoon, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinapira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa sabay-sabay po tayo. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa sabay-sabay. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpapalik. Sa Diyos po ang kaput.